Marami daw ang pinsalang idinulot ng Bagyong Juan kasunod ng unti-unti niyang paglayo sa bansa. Bukod sa mga nasirang poste ng kuryente, agrikultura ang napuruhan ng pagsik ni Juan. Darito ang report. Mapapuno, bubong, pati signal tower ng isang radyo dito sa Kalinga. Hindi sinanto ng matitinding hangin ng Bagyong Juan. Sa ngayon, isa na ang kumpirmadong patay sa probinsya matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay. Halos 4,000 pamilya naman na apektado. 200 sa kanila iniligas sa 11 magkakahiwalay na evacuation center. Sa Pagudpud, Ilocos Norte, nagkandabwal din ang mga puno at poste. Ang kotseng ito, nadaganan ng nabuwal na kahoy. Pati bubong ng mismong evacuation center, walang panabla sa malakas na hanging dala ng superbagyo. Pero mas matindi ang pinsala sa dalampasigan. Isang barko ang sumadsad. Tumagas pa ang langis nito at kumalat sa 4 na barangay. Sa karatig lalawigan ng Ilocos Sur, mga palaisdaan sa 3 barangay ang winasak ng bagyo. Patay ang maraming isda ng datna ng GMA News. Tinatayang nasa halos 3 milyon ang pinsala. Bukod pa ito sa halos kalahating milyong halaga ng palay mula sa 50 ektaryang lupain na di na rin mapapakinabangan matapos hindi agad maani. Brown out din sa ilang bahagi ng probinsya. Sa La Union, 90% naman ang walang kuryente matapos magbagsakan ng mga poste ng National Grid Corporation. Hindi rin umubra sa hangin ang maraming bubungan at maging buong mga bahay, mga signboard, puno at mga taniman ng gulay at palay. Aabot sa 12 milyong piso ang halaga ng nasirang pananim. Sa binansagang rice granary ng bansa na Nueva Ecija, ito na ang itsura ng ilang bukirin. 6 mga ilog matapos malubog sa tubig. Sa Tarlac, ang Romulo Highway naman ang nag-animoy ilog dahil sa pagtaas ng tubig na umabot hanggang bewang. Marami tuloy biyahero ang na-stranded, ang ilan sa truck ng army na nakiangkas. Halos lahat ng pananim naman sa Isabela ang wasak. Kung idadagdag ang lahat ng pinsala sa Region 2 at 3 pa lang, ayon sa Department of Agriculture, aabot sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng palay ang nasira at posibleng tumaas pa. Pati ilang bodega ng NFA sa mga apektadong probinsya ay nawasak. 20,000 sako ng bigas ang nabasa. Para sa Saksi, Steve Delisa nagulat. Samantalang maglalabas sa 100,000 dolyar o mahigit 4 na bilyong pisong tulong ang US Agency for International Development para sa mga biktima ng Bagyong Juan. Ayon kay US Ambassador Harry Thomas, bilang tugon yan sa formal na hiling ng gobyerno ng Pilipinas. Dagdag ni Ambassador Thomas, kaisa ng mga Pilipino sa Amerika sa pagharap sa pagsubok na dala ng paghagupit ng bagyo. Pinapurihan din niya ang gobyerno ng Pilipinas bagi ang mga Pinoy sa kanilang pagkilos para agad na matugunan ang pinsalang maaaring idulot ng bagyo. Sa iba pa ring balita, inilabas na ng NBI ang artist sketch ng suspect sa pagsabog sa huling araw ng bar exam sa Taft Avenue, Maynila. Ayon sa NBI, itinuro ng 2 saksi ang lalaki na siya naghagis ng granada. Voluntaryo namang nagtungo sa NBI Region 11 ang lalaki na naka-uniforme ng bombero na nakuna ng video matapos po ang pagsabog. Paliwanag ni Mark Roman Humilia, naka-uniforme siya ng BFP dahil fire volunteer siya sa Davao del Sur. Nasa may De La Salle daw siya nang maganap ang pagsabog dahil sasalubungin niya ang kaibigang kumukuha rin ng bar exams. At sama-sama natin saksihan, Dinindo na lungsod sa New Zealand. Niyanig na naman. Reyna ng Britanya hinandugan ng souvenir ng mga nailigtas na minero sa Chile. Balita nga din na nag-iisang liga ng katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi.